Hello, brothers and sisters. Good to see you again here. I'm Lily Zimmerman, the Jesus Christ Love and Care Ministry. Today, nais ko lang pong mag-share ng konting message, short message. So, it's been long time, hindi na ako nakapag-message. So, ang ating scripture makikita natin sa Jeremiah 31 verse 3. Ang sabi dito, napakita ako sa kanila mula sa malayo sa simula pa, inibig ko na sila, kaya't patuloy akong magiging tapat sa kanila. This is the word of God. Mga kapatid, ang sinasabi dito, ang tinutukoy dito sa Jeremiah 31 verse 3, talking about the God's love. God's love is everlasting, or walang hanggan, or eternal. So, ang ating Diyos, ang walang hanggan niyang pagmamahal, and also sa kanyang commitment para sa atin, para ma-restore ang lahat, ang ating relasyon sa kanya. So, ganun din na ang mga tao para lumapit sa kanya. Mga kapatid, God's love for His people is eternal. So, yun ang gusto po ng Panginoon. And then, una, God's love everlasting. And then, second, God's commitment. So, ano ba ang commitment ng Panginoon? So, God dedicated to restoring His relationship with His people and will draw them to Himself. So, gusto niya na tayo'y manumbalik sa Kanya. So, God wants to, ang Kanya na nakatuon siya para ma-restore ang ating relasyon between Him. So, yun po ang Kanyang commitment. And then, number 3, mga kapatid, God's grace. So, God's grace means God's love is a gift that cannot be earned. So, hindi natin yan makikitain. Kundi, God's love is a gift, mga kapatid. Gift, regalo para sa atin. And also, pinapakita niya, dinedemonstrate niya, pagpakita na ang kanyang biyaya, ang kanyang grace na binibigay sa ating lahat. And then number 4, mga kapatid, God's promise. So, what is the God's promise? So, in this verse, na God's love is a promise. So, yun po mga kapatid. And then, ano ba ang promise ng Panginoon? God's love promise of comfort, kaginhawaan. Yan ang pinapangako niya para sa ating lahat. And then, to renewal, ang pagpanibagong buhay. So, yun po ang promise niya. Kaya, tinawag tayo and then to recognize, para ma-recognize natin, kilalanin natin ang kanyang grasya, biyaya na ipinangako niya sa ating lahat. So, napakasarap po mga kapatid. The same thing sa verse na ito na tinutukoy dito sa Jeremiah 31 verse 3 na yung pangako, promises ng Panginoon sa kanyang mga tao, mga anak niya na mga taga-Israelita nung panahon na yun. So gusto ng Panginoon na i-restore niya ang mga taga-Israelita. And then restoration, that's His promise and renewal. The same thing sa ating buhay mga kapatid. God's promise wants to restore. So for His eternal, unchanging, and unconditional love. So dito natin makikita sa Jeremiah 31 verse 3 na God's promises are the same yesterday, today, and tomorrow. God's love for us will never decrease. Hindi yan mabawasan mga kapatid. Kahit anong pang ginawa natin, kung sino man tayo, who we are, or what we have done. Kung ano man ginawa natin, kung ano man tayo, sa harapan niya, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. The same yesterday, today, and tomorrow. God's love us at all time mga kapatid. And through by our faith, through Jesus Christ, we are now loved by God. In the same way, ang kanyang pagmamahal sa kanyang nag-iisang anak. So, ganun mga kapatid. Yan lang po mga kapatid. Short lang po. Medyo napahaba na nga. And God bless you all. And I hope, be safe mga kapatid. I love you all in the name of the Lord and stay blessed. The love of our Savior Jesus Christ. So, yun lang po. Yan ang pangako niya. So, magkaroon tayo ng faith sa Kanya. So, if we believe Jesus Christ, that He is our Savior, we are saved mga kapatid. So, God loves you and stay blessed. Bye-bye. God bless.